What's up? So, eto, guys, ano pala, ito yung ginagamit namin na, ginagamit ko personally. Actually, hindi lang sa akin, dito sa Japan, regarding sa paglinis ng gulong. Merong iba, yung cleaner ng yung, mayroong galleon cleaner pala yun, pangalan. Yun yung nila, pero bote kasi yun. May siya, may parang mineral something na tapos lang sila ng mga yun na cleaner naman yun, pwede yun dito sa Japan kasi hindi siya flammable, so pwede magagamit mo yun. Hindi ka pwedeng makapagdala ng any flammable na cleaner during race, bawal yun. Sa'yo yun, kakausapin ka na itago mo yun, hindi mo yun magagamit. So yun, yung lang magagamit namin is yung galleon na cleaner, tsaka eto na so yung galleon na cleaner naman, lahat na yun pwede mo magamit kasi liquid yun magagamit mo yun lahat sa guys, sa motor, saan ba, sa gulong, lahat pwede mo yun na pang clean sa mo, sa auto mo. Pero ito yung ko guys, ito yung pinaka aside na mabisa, siya, yung bang madaling gamitin. Ito yun ito yung gamit ko na for tire cleaner. So dito lang ata itong mabibili sa Japan yan. Kung nakikita kayo malinis to pag pag nabili. Pag may nakita kayong itim, ibig sabihin na gamit na yan. Yan, may laman to sa loob. Yan, kung maririnig nyo. Yan, may liquid yan sa laman. Matagal to maubos if tatanungin nyo ako. Siguro kahit every race nyo gamitin, kunyari lang, lagay na natin. Ako max na binibitaw ko pag naglalaro ako ng syempre nagpa-practice kami, naglalaro. Siguro ilagay na natin 2 days na 2 weekends nagbibitaw, tapos mga auto na yung dala ko kadalasan is maximum of 4 to 6. Kahit ganun kadami, kahit ganun na auto, naglalast siya ng, hindi ako nagkakamali, naglalast siya ng mga 3 to 4 months ata tops. 4 months ata yung tops. So not bad na. Ay hindi, mga kung kasi lang naman kasi talaga siya gamitin konti lang naman magagamit So paano siya yung siguro kung kahit 15 na pero din naman basta matagal siya matagal din siya sulit din siya bilhin. Kaya ata siya umaabot ng kung sa 5 auto ko lang, 5 to 6 na bitaw, tapos kada month siya, kada lapag mo maglilinis ka ng auto, tapos 5 auto kahit siguro mga 5 months aabot pa ata siya. Yun yung sa tingin ko kasi nakagamit na na ako na experience ko na umabot siya ng umabot sa akin ng 4 na buwan mahigit yun sa akin. So eto guys, pagka open nyo, actually tuyo to pagka open nyo, so ang gagawin nyo lang is, actually ko na to so ulitin ko lang. So yun, mayroon na nga siyang diba? Pero actually para palalabasin mo yung yung oil niya, ipupush mo lang to. Once na push mo yan, bababa yung oil niya dito. Yan, sa ibig sabihin meron na yung pala guys. Eto, pakita ko lang sa'yo. Eto, feeling ko hindi ko ata nalinisan to yung gulong. So, maya na natin i-explain to kung bakit ganito yung gulong ng auto. Kasi may race kami na eto. So, kuha tayo ng battery. Siyempre, patatakbuhin natin yung auto natin. Ito yung battery. May motor ba to? Meron. Tataka kayo bakit ganito yung gulong. May race kasi kami na ganito na gulong. BMAX pa rin siya, pero siya, special event kasi siya na
dun sa lugar na yun, hindi required nila na ganitong auto o ganitong gulong. Kaya actually pala guys, ito na ito na cutting sa ngayon ha. Recently na ito na cut, yung mga ganito na cut sa VMAX, DQ na to dito. Wala na, DQ na. Bawal na daw yung sa FMA. Ewan ko ba kung anong nila, binago nila eh. So yun yung So umpisa natin. So ang lang is ganito lang paggamit. Yan, gaganyan ko lang. Ganyan ko lang. Tapos dito. Ganyan lang. Pakita ko sa iyo yan. Yan diba? Sobrang linis compare sa ito diba? Makikita naman diba? Ano natin? Ganyan mo lang yung tire cleaner. Yan. Ang kinagandahan nito na tire cleaner na to guys. Kinagandahan sa tire cleaner na to. Kung isipin nyo, sobrang bilis matuyo niya. Wala, tuyo na yan. Diba, may feeling nyo oil siya. Wala. Kanina, ilagay na natin. Tingnan natin kung ilang seconds siya. Basta matutuyo yan eh. Tutuyo agad yan eh. Tingnan nyo mawala yan na Basta sa gulong, siya. Mas madali siyang matuyo sa Tapos, once matuyo yun, yung tire cleaner na to, once matuyo siya, yung grip ng goma ng auto nyo, mas lalo siyang kakapit. Mas makapit talaga siya guys pag nagamit nyo. So, aside na mabilis siyang gamitin, effective pa siya yung sa goma ng auto mo. Tsaka mas lalong grippy yung goma mo. So, ibig sabihin, dagdag dagdag speed mo yun pagkalapag, pag mag-grip yung mo sa mo. So, ngayon, may nagtatanong pala kung pwede ba siyang gamitin dito sa brake. Actually, ginagamit ko siya. Yung iba, hindi gumagamit. Pero sa akin, ginagamit ko siya talaga. Pero, pag once nagamit ka ito, ko lang, pag once nagamit ka ito, diba, na ta-transfer yung yung parang umitim siya. Pero yan, hindi yan maalikabok pag natuyo. Lang, pag once na gumamit ka ng brake, medyo sa brake siya, medyo matagal-tagal siya. Hindi naman sobrang tagal, siguro mga most likely 15 seconds or 20 seconds siguro. Aabutin siya ng ganun bago matuyo. Tapos magamit mo. Tapos, pag once matuyo na siya, maganda rin siyang gamitin sa brake. Pero, yun nga, yung iba kasi, tawag nito, hindi na sila gumagamit. Kasi sa amin kasi dito, minsan, mabilisan talaga yung, mabilisan talaga yung, tawag nito, race, yung ganun. Ito, basa pa, kasi madami akong, ilang beses ko yun diba? So, madaming oil na medyo basa, medyo pa siya. Nagsa-slide pa siya pa konti-konti. Tingnan mo, kung lilinisin mo yan, di ba? Malilinis yung matatanggal yung dumi. Tingnan mo. Kaya gusto ko maglagay sa nito sa brake nito kasi nalilinis yung brake talaga. Pag mataas naman yung mataas yung time ko makapag tawag nito. Makapag rest. Yun. Inaanuhan ko siya ng isang beses lang. Pero pag madalian na race, hindi ko talaga siya nilalagyan. Kasi may time kasi na na patutuyuin ko siya eh. Ang kinaganda kasi, ito natuyo na siya. Dahil dami na diba? Masyadong matuyo na. Sobrang kapit ng brake. As in, sobrang kapit ng brake na Yung yung sponge mo, masyado siyang makapit. Parang, basta, makapit siya, sobrang magiging gaspang yung yung sa brake mo. Kaya, gusto ko to. Yung iba kasi hindi nila napapansin, kaya siguro hindi nila hindi sila gumagamit. Pero para sa akin,
maganda, effective siya saan. So yun, ano muna tayo, bago na, kunin ko lang to. So, kung nagtatanong kayo guys, kung nagbebenta ako niyan, pwede kayong bintahan. Magkano? Okay. Actually, depende talaga sa kung saan ko nakukuha minsan. Pero kadalasan na benta ko ngayon, yung nagbebenta ako niyan, yung inaano ko is 550. Kasi doon ko na din kinukuha yung pamasahe ko pag syempre pumupunta sa shop. Minsan actually mayroon naman sanang malapit sa amin, pero minsan nauubos siya. So, mabilis din siya maubos dito sa amin. So, tsaka mahirap to hanapin. Di mo basta-basta mahanap to kahit saan. Dito sa Japan. Mag-aano ka ngayon yan. So, yun. Inisin ko lang. Meron pa akong FM na, CFM na Speedtech. Kaya binuo ko, natakbo ko ulit to. Kasi meron kasing bagong rules sa Japan Cup na may single access na tinatamad na akong magbuo ng mga pang-open na setup tapos single access. Ang ginawa ko, yung yung Speedtech na lang. Na lumang setup. CSM na lang. Yun lang. Diba? Finish na diba? Sobrang linis na, diba? Ang gulong. Tapos, tuyo agad. Tuyo yan. Sobrang grip niyan. Sobrang grip talaga. Sobrang grip niyan. So, yun. So, guys, if mag-order kayo nito sa akin, PM nyo lang ako. So, yun. Sige. Adios.